Ang kolesterol ay isang uri ng taba na nakikita natin to sa ating dugo. Napakahalaga sa katawan ang function ng kolesterol. Hindi lahat ay negative. Merong positive effect ang kolesterol sa ating katawan. Ang kolesterol, itong pinaka-building blocks ng cell membrane. Pag sinabi mong building blocks, para siyang bricks na nagpo-provide ng structure at suporta para hindi mag-collapse yung bahay. At ito rin ay para siyang semento para yung graba, yung buhangin, magdikit, makagawa ka ng konkreto. Yun ang cholesterol, pinaka-building block ng cell membrane. Ang cholesterol, ito ay pinagdidikit niya yung phospholipid sa ating cell membrane para ma-maintain yung structural integrity, ma-regulate ang fluidity ng cell membrane, mag-prevent yung membrane na maging ma-fluid at mag-leak, no? At nagpo-protect ang cholesterol na hindi ma-damage yung ating cell membrane. At napakahalaga ng cholesterol sa paggawa ng hormone tulad ng vitamin D, estrogen, and testosterone. Ang vitamin D, ito'y fat-soluble vitamins, napakahalaga sa function ng ating katawan. Kasama po yung kalusugan ng ating buto, yung immune function natin, at blood pressure regulation. Kaya kinakailangan ang cholesterol para yung katawan makagawa ng vitamin D. Ganon din yung estrogen, ito isang sex hormone. Ito po ay nagpo-provide ito ng ito po ay nagpo-produce siya ng itong sex hormone natin, no? Kaya ngayon, ito pong ating ito pong estrogen na to ay ito po isang hormone na pinoproduce ng ovary ng babae. Responsible ito sa maraming female characteristic tulad ng pagreregla at ang estrogen ay ginagamit po ito sa para reglahin tayo. Ang isa ring hormone, yung testosterone, ito'y sex hormone na pinoproduce ng testes ng lalaki, responsible sa muscle growth and sex drive ng lalaki. Kaya ang cholesterol ay tumutulong sa katawan makagawa ng testosterone. Kaya lang ang problema, pag nag-produce ka ng too much cholesterol, yun po yung problema, yung too much, no? Pag too much yan, ito po yung problema, nagko-cause ito ng nagko-cause ito ng sakit sa puso. At ito po yung itong 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 cholesterol na to, magbabara yan dahil nga taba at ito ay nasa dugo. 'Di ba ang dumadaloy sa ating ugat, yung dugo, ang daluyan ng dugo natin, yung ugat na yan. Kaya ngayon kapag tayo po ay pagka tayo ay mataas ang cholesterol, ang nangyayari marami pong sakit sa puso ang nangyayari, 'di ba? Kaya ito pagka nag-build up ito sa heart mo, 'pag mataas yung cholesterol mo na 'to, ay ito po'y kikipot yung arteries at ito'y titigas at nahihirapan yung dugo mo na dumaloy. Over time, magiging dahilan ito ng heart attack, stroke, and other health problem. Yung atherosclerosis, ito ay condition na meron pong plaque, no, nag-build up sa wall ng arteries. Naging dahilan ng pagkipot ng daloy dugo at mahirap dumaloy. Kaya nagkakaroon ng chest pain, heart attack, and stroke. Kaya yung heart attack, pag ang puso mo ang nagkulang ng supply ng dugo sa heart muscle mo, ay pagka may bumara at minsan puputok yung bara at magfo-form ito ng blood clot. Kaya yung high cholesterol, apektado din yung brain natin. Yung stroke nga, yung sudden interruption ng blood flow sa brain mo dahil may nakaharang na cholesterol, mag-cause ito ng damage sa brain cell mo dahil na-stroke ka kasi 3 to 5 minutes hindi madaluyan ng
oxygenated blood yung brain natin, ito ay madadamage. Maaring maging dahilan ito ng disability or death. Ang high cholesterol, ang major risk factor ng stroke. Ganon din po yung dementia. Ito po yung condition, apektado yung ating memory, yung ating pag-iisip, pati yung ating behavior. Yung Alzheimer disease, ito'y common. Ito po yung pagiging ulyanin. Ito ay may connection ang cholesterol doon. Ganon din yung mga neurodegenerative disease. Ito'y grupo ng mga problema sa nervous system, nasisira. Itong sakit na to, apektado yung brain, yung spinal cord, pati yung nerve. Yung high cholesterol ay may connection ito sa Parkinson disease at Alzheimer disease po natin. Kaya ngayon, pagka tayo po ay yung hindi tayo ganong kaya dapat iwasan mong kumain ng masisebong pagkain. Kaya alam mo yung vitamin C tumutulong sa pagbaba ng cholesterol. Nare-reduce po yung oxidation ng bad cholesterol. Ang oxidation po ng bad cholesterol ay katulad ng pag sinabi mong oxidation, 'di ba pag hiniwa mo yung mansanas, iniwa mo yung saging o kaya po yung patatas, hindi ba yung magsisimula na siya mag-oxidize, magiging kulay brown na. Kaya yun ang tinatawag nating oxidation. Dahil kaya nagkaroon po ng oxidation ay dahil yung oxygen sa hangin nag-react doon sa prutas. Nagkaroon ng pagbabago. Kaya po yung vitamin C, di ba, para hindi mangitim yung kalamansi, ay hindi mangitim yung saging, yung mansanas, di ba pinipigaan natin ng kalamansi? Di ba vitamin C yon? Ito'y antioxidant na tinatawag. Maiwasan mo yung pangingitim ng mga prutas. Kaya ang oxidation ng bad cholesterol, nagkakaroon po ito ng damage sa ating mga ugat. Nagiging dahilan ng stroke and heart attack. Importante ang vitamin C, nakakababa to ng cholesterol, pero kasama po ng vitamin C, kailangan nyo rin ng healthy diet, exercise regularly, at huwag kang magpapataba. Available po yung vitamin C na yan sa Patnubay. Kung gusto yung magpa-deliver, i-chat nyo lang ako. Ang high cholesterol, apektado din po yung atay. Responsible ang ating atay sa paggawa ng cholesterol at inaalis din ito sa ating dugo. Pag maraming cholesterol ang nasa ating dugo, ay ang ating pong atay ay iimbak yung cholesterol sa mismong atay natin. Nagkakaroon tayo ng fatty liver. Kaya isang dahilan ng fatty liver, yung sobrang taas ng cholesterol. Wala pong gamot sa fatty liver, pero ma-manage mo ito sa lifestyle changes. Halimbawa, magpapayat ka, kumain ka ng gulay at prutas, at mag-exercise ka regularly. Yun, makakaalis po yun ng fatty liver. At saka may mga medication, reseta ang doktor, para mawala yan. Kaya pag mataas ang cholesterol mo, tsaka triglycerides mo, nagpa-prescribe po ng medication ang doktor para ma-lower ang level ng cholesterol tsaka triglycerides. Kaya yung mga tao ding na mayroon din diabetes ay dapat nagko-cause din ito ng pagtaas ng cholesterol. Bakit? Pag mataas ang blood sugar level mo, itong mataas na blood sugar level na to ay nagiging dahilan din po ito, nagko-contribute sa pagtaas ng cholesterol. Kaya kailangan po, ang sabi, merong relationship ang cholesterol dito po sa diabetes. Kaya pag diabetic ka, most likely, tumataas ang cholesterol mo. Meron ding relation ang cholesterol sa cancer. Nakita nila sa pag-aaral, pag mataas ang cholesterol level mo, mataas ang chances magkaroon ka ng cancer, breast cancer, colon cancer, and prostate cancer. Bakit?
ang cholesterol nagpo-promote ng growth ng cancer cell. 'Di ba nasabi ko ang cholesterol building blocks ng cell membrane. Iniisip ko ang cancer din ay nangangailangan din siya ng cholesterol kung ang normal cell nangangailangan siya ng cholesterol for building blocks, mas higit nangangailangan ang cancer cell ng cholesterol para sa kanyang building blocks. At ang nagagawa po ng cholesterol, nadadamage yung DNA, nagiging dahilan ito ng cancer. Kaya pag mataas ang cancer ang iyong cholesterol level, ay most likely ang sabi nga ay nagiging cancerous. Kaya merong connection ang mataas na cholesterol sa breast cancer at nag increase yung panganib ng inflammation pag mataas ang cholesterol mo in response to injury or infection. Kaya nagiging dahilan nito ng damaged cell, nagpo-promote ng growth ng cancer cell. Meron pong dalawang uri ng cholesterol. High density lipoprotein, that is good cholesterol, and low density lipoprotein, that is bad cholesterol. Ito pong high density lipoprotein, tinatawag nating good cholesterol, tumutulong ito sa pagtanggal ng cholesterol sa ating ugat at ibinabalik ito sa ating atay. Ito, pagdating sa atay, ito'y kanilang binobroken down at inaalis sa ating katawan. Kaya yung good cholesterol, dinadala niya yung lipoprotein, ito yung particle na gawa sa taba at protein. Ito pong good cholesterol, ito po ay mga particles na maliliit lang at ito po ay madali po itong sumama sa circulation ng dugo. At ito pong dahil nga po maliit siya, kaya madali siyang makadaan sa ating daluyan ng dugo at natatanggal yung cholesterol sa ating ugat. Kaya yung high density lipoprotein, they are more flexible and small. Inaalaw sila na madaling mag-travel sa ating bloodstream at makipag-interact sa cell at sa artery wall. Kaya itong good cholesterol level na to para ma-maintain, kumain ka ng healthy diet. Yung bang low in saturated fat at high in fiber. Magkakain ka ng gulay. Kasi yung fiber sa gulay, yung hilatsa, merong soluble at saka yung insoluble, ito po ay kanilang hinihigop yung cholesterol tapos dahil hindi siya natutunaw, ito'y sumasama sa pagpupo natin. At ang ginagawa rin po ng exercise, maganda to para ma-maintain mo yung good cholesterol mo, mag-exercise ka para wag kang tumaba, wag kang maninigarilyo, o wag ka rin iinom ng alak. Yung bad cholesterol, yung low density lipoprotein, ito po'y nagbi-build up at nagpo-form ng bara at nagpapakipot at nagkakaroon ng paninigas ng ugat. Kaya yung bad cholesterol, nagbi-build up ito sa ating arteries na form ng plaque. Itong plaque na to, ito yung mga fatty substances na nagpapakipot sa ugat, napakahirap sa dugo na dumaloy doon. Kaya mataas ang panganib sa heart disease, stroke, and other health problem. Ang bad cholesterol, ito'y nagdadala ng lipoprotein, ito'y mga particles ng taba at protein. Ito'y malalaki at saka po hindi flexible. Kaya ito ay hindi sumasama sa daluyan ng dugo, kung hindi ito'y bumabara sa arteries natin. Kaya nga po, ito'y dahil nga malaki at hindi siya flexible, hindi sumasama sa circulation ng dugo, at naiiwan lang ito at dumidikit dahil sebo siya, taba siya, dumidikit siya sa wall ng artery. Ang healthy cholesterol po ay 20 mg per deciliter. Kaya pagka tumaas yan, yan ang bad cholesterol. No? Kaya po, maraming medical condition nakalink sa high cholesterol, diabetes, fatty liver, heart disease, and stroke. Kaya tsaka peripheral artery, ito yung condition, yung mga ugat na nagsasapply ng dugo sa paa at sa mga braso mo ay kumipot at nagbara. Nagkukos ito ng pain, numbness, and weakness sa paa at kamay.
Ang high cholesterol isang major risk factor sa mga ugat na nagbabara sa paa at kamay. Pag mataas din ang cholesterol mo, madali ka rin magkaroon ng bato sa gallbladder. Nagkakos ito ng pain, nausea, and vomiting. Kaya pag high cholesterol ka, may panganib sa gallstone. Kaya pag mataba ka din, pag na-excess ang body fat mo, factor ito sa pagtaas ng cholesterol. Tsaka kung meron kang family history, at dahil din sa edad din na yan, habang nagkakaedad ka, madaling tumaas ang cholesterol mo. At pag kulang ka sa exercise, at meron kang bisyo ng paninigalyo, pag-inom ng alak, mahilig kumain ng karne, lalo na baboy, baka, hipon, alimango, alimasag, tahong talabapusit, ito'y sobrang taas ang cholesterol nito. Kaya masarap kainin pero madali mo itong ikamatay. Yung stress din, isang factor yung stress sa trabaho, problema sa relationship, problema sa finances. Ito po ay very harmful ito sa health natin. Pagka hindi properly managed, pagka feeling stress ka, ay ito'y nagko-contribute sa pagtaas ng cholesterol. Alam mo yung lecithin, ito'y usang uri ng taba na ito'y gawa sa fatty acid, choline, and phosphorus. Ito'y importante po yung choline sa production ng bile, tumutulong para mag-break down yung cholesterol. Ang lecithin tumutulong para tanggalin ang cholesterol sa ating bloodstream. Ganon din yung omega-3 fatty acid. Ito isang uri ng polysaturated fat na nakakababa ng bad cholesterol at tumataas ang good cholesterol mo. Kaya yung omega-3 fatty acid, nakaka-reduce dito ng inflammation. Yung inflammation na yon nagiging risk factor sa heart disease. Ganon din po yung calcium, isang mineral na nakakatulong sa kalusugan ng puso, pinapanatili yung mga blood vessel nating healthy at napiprevent yung pamumuo ng bara sa ating mga ugat. Nakakababa din po ng bad cholesterol at tumatas ang good cholesterol mo pag nagtitake ka ng calcium, magnesium. Kung ano dapat mong i-take? Vitamin C, lecithin, omega-3 fatty acid, and calcium, magnesium, no? Kaya nga po, kapag meron kayong mataas ang cholesterol mo, ipa-check mo lagi regularly. At magre-recommenda po yung doktor nyo ng pagbabago ng diet, kung anong klaseng exercise, at anong klaseng medication ay bibigay sa iyo para bumaba ang cholesterol, triglycerides, no? Maraming mga bagay para ma-improve ang cholesterol level. Nasabi ko na po yung exercise. Ang exercise tumutulong para pumayat ka. Kaya pag pumayat ka, bababa ang cholesterol mo. Ang exercise din po, tumataas ang good cholesterol mo dahil nare-reduce ang body weight mo. At ito pong exercise like walking, brisk walking, swimming, dancing, or biking, di ba? Nagme-maintain ito ng weight, no? Importante yan sa pagbaba ng cholesterol mo. Pag overweight ka, mabilis tumaas ang bad cholesterol mo. Kaya para hindi tumaas, magkakain ka ng prutas at gulay. At saka limitahin mo yung mga processed foods, sugary food, and unhealthy fats. At kumain ka ng healthy diet, katulad halimbawa ng mga prutas, mga gulay, mga fiber. At saka iwasan mo yung mga pagkain sugary kasi magparami kang kinakain na sugar, pag hindi nagamit ng katawan mo yung excess sugar na yan, ito'y naiimbak sa atay at nako-convert ito sa taba. Kaya pagka mataas yung sugar content mo, tumataas ang bad cholesterol mo. Ang ating pong crystal oil, ito'y concentrated plant extract. Nakaka-reduce ito ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation. Ako po, pag matutulog na ako, minamassage ko yung mga binti ko, yung dibdib ko, yung ulo ko, yung braso ko, ano masakit na parte ng katawan ko, hinahaplas ko ng crystal oil. Pagka lagi kong dala yan eh. Pag may pinupulikat ako, masakit ang tiyan ko, nahihilo ko, masakit ang ulo ko, naninikip ang dibdib ko, nagbabara ilong ko, pinapahid ko lang tong crystal oil. Nag-improve yung sleep quality mo, nare-relieve yung headache, nawawala yung congestion sa respiratory problem mo,
nawawalan shoulder pain. Pag napaso at nabukulang ka, ay nare-relieve po yan. May pangkalmanting effect sa mga kinakabag, sa dysmenorrhea, sa bloated, pinupulikat ang tiyan, at nagsusuka. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahiran mo ng crystal oil. Ah, 'Pag kumain po kayo lean protein tulad ng isda, chicken, and beans 'no, itong lean protein na 'yan, ito'y nakakababa ng bad cholesterol. Kaya ang good sources po ng mga gulay ay mga oat, mga beans, itong soluble fiber na 'yan ay nakakababa ng cholesterol. Kaya maraming prutas, maraming gulay, at saka halimbawa yung apple, yung banana, broccoli, mga sprouted, mga carrots, ito po'y maganda, mga nuts and seed. At mag-iinom pa rin ng tubig, at least meron kang 8 glasses of water para maitaboy mo yung cholesterol sa ating katawan. Ang pag-inom kasi ng tubig, di ba tinuturo ko, pagising sa umaga, inom ka ng 3 basong tubig na maligamgam para mailabas mo yung cholesterol sa katawan. At ang cholesterol, pag-inom ng tubig, natutunaw yung cholesterol at ibang mga taba at natatanggal yung waste product sa ating katawan, including cholesterol. Kaya sabi ng American Heart Association, kailangan daw po meron tayong 8 glasses of water per day. Siyempre, depende sa individual kung ganong tubig ang kanyang kailangan. Huwag kang mag-skip ng meal. Nakita nila sa pag-aaral, pag nag-skip ka ng meal, ang katawan mo nasa starvation mode. Mag-start ka ngayon ng mag-conserve ng energy. Kasi siyempre, hindi ka kumakain. Pag hindi ka kumakain, kailangan i-maintain mo yung energy mo. So, pag hindi ka kumakain, nasa starvation mode ang ating katawan, mag-start na siya ngayong mag-conserve ng energy. So, para mag-conserve siya ng energy, pagpuproduce siya ng more cholesterol para dahil nga po, para magkaroon po ng lakas ang ating katawan. Kaya pagka nag-skip ka ng meal, tapos kakain ka ng mga snacks, minsan dahil gutom na gutom ka, wala ka, nakakain mo na yung healthy food, mga chips, mga cookies, sugary drinks. Ito'y mataas ang cholesterol, unhealthy fat, nagko-contribute sa pagtaas ng cholesterol. Kaya importante kumain kayo ng regular meal throughout the day, ah, kahit na konti-konti lang, basta may breakfast ka, lunch and dinner. At meron kang healthy snacks in between. Kailangan meron kang enough na tulog. Importante po sa kalusugan ng tao yung nakakatulog. Kapag nakakatulog ka, ang katawan mo ay hindi ganong nagpo-produce ng stress hormone. Yung cortisol stress hormone yan. Pag na-stress ka, nagko-contribute po yung stress sa pagtaas ng cholesterol. Huwag kang maninigarilyo. Kasi ang paninigarilyo, nakaka-damage ito ng lining ng artery. Nagiging dahilan ng pag-build up ng mga plaque and cholesterol sa daluyan ng dugo. So, dapat mo rin matuto mag-manage ng stress. Dahil yung stress, pag alam mong i-manage, nare-reduce ang hormone na cortisol at nag improve ang cholesterol level mo. Kaya syempre, ang mga doktor magpe-prescribe sila ng medication para bumaba yan. Kailangan ko ano yung reseta ng doktor, pinrescribe ng doktor, yun ang inumin mo. Ang ating pong activated charcoal, nakakababa din siya ng cholesterol. Ito'y very good sa pag-absorb ng toxin. Ito po isang centuries for its medicinal properties. Panahon pa po ng ni Hippocrates, the father of medicine, ginagamit na yung activated charcoal. Ito'y ginagamot sa food poisoning, drug overdose, nagpe-prevent ng hangover, tanggal ang sakit ng ulo mo dyan. Very effective yan para mabind yung toxin sa tiyan at bituka at hindi ito sasama circulation ng dugo. Pag na-drug overdose ka, maganda po yung activated charcoal. Gamot yan sa pagtatae, sa diarrhea, sa kinakabag. Nag-absorb to ng gas at toxin sa bituka mo. At ang activated charcoal nakaka-reduce ng bad breath at nag-absorb siya ng bacteria at toxin sa ating bibig. I-appreciate ko po kung kayo ay mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click niyo po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video.
Gano'n din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Puwede po ba itong i-follow nyo, like and share. Gano'n din sa aking TikTok, sa aking Rear, puwede rin po kayong mag-follow doon, like and share. Kung kayo po ay gustong magpa-deliver ng ating mga health products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ibigay nyo lang po yung pangalan, address, at cellphone number ninyo. Padi-deliver po natin sa LBC, cash on delivery. I-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Dadako tayo sa ating food quartos, Jeremiah 33 verse 3. Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo. Pagpapakita ko sa iyo ng dakilang bagay na hindi mo nangalalaman. Ito po'y promise. Ang Panginoon sabi, kung tayo lagi nagpe-pray, nananalangin sa Kanya, at maghahanap ng Kanyang guidance, at in time of need, sabi niya, I will answer you. Ibig sabihin, pinakikinggan ng Diyos ang ating panalangin at nagre-respond siya doon. Kaya Jeremiah 33 verse 3, isang powerful promise, nagre-remind sa atin, ang Panginoon ay nakikinig sa atin. Willing siyang tumulong. Pagtatawag tayo sa Kanya, call unto me and I will answer you. Ito'y promise ng Diyos na ito isang mighty thing na naghihintay sa atin. Kaya pag hindi tayo nagpe-pray, maraming blessing na hindi natin natatanggap. Kaya sabi, ito pong mga secret things ay ipapaalam sa atin ng Diyos kung tayo po ay mapagpukambabang lalapit sa Kanya at open ang Kanyang guidance. Kaya Jeremiah 33 verse 3, ano sabi? Ito'y verse na go-offer ng comfort, hope, and guidance sa sino man ang lumalapit sa Kanya. Magandang gabi po, nawa ang pagpapala at upay ng Diyos sumatin, and God bless us all.